Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang wala kayong karapatang magdamit ng kapatawaran. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Sino po siya, Tay? Siya ang iyong magiging pangalawang ina, si Concha. Po? Oh, bakit ayaw mo? Wala ka na magagawa. Kasal na kami ng tatay mo. Concha, mahal. Mabait na bata itong si Rosalie ko. Nabigla lang siya sa sinabi ko. Kasi naman po, kalilipi lang kahapon ni Inay. Tapos may kapalit na siya kaagad. Wala nang nanay mo, Rosalie. Hindi naman tamang hayaan kong mamatay ako sa lungkot. Hindi naman maaari yun. Tama. Kaya ikaw, Iha, unawain mo na lamang ang tatay mo, ha? Parang salbahe siya, Donna. Mukhang mataray. Talaga? Oo. Tatakot nga ako sa kanya eh. Dapat pala, hindi lang nag-asawa uli si Mang Cesar. Sana nga eh. Kasi baka saktan lang ako ni Choconcha. Alam mo, nagtataka ako. Kasi ang bilis nag-asawa ng tatay mo. Para bang hindi man lang siya nasaktan sa pagkamatay ng nanay mo? Naisip ko nga eh. Baka dati na siyang babae ni Itay. Kasi nabanggit no ni Inay na may babae raw si Itay. Kaya hindi na nagbibigay ng pera sa amin. Galing, Rosalie, ha? Kanina ba kita hinahanap? Juan po, Chang. Ano? Bahay po ng kaibigan ko. At sino naman nagsasabi sa inyo, mga kapitbahay? Ma? Ba't niyo po akong kurutin niyo? Masakit po. Kung ayaw mo makurot ka, huwag ka mga kapitbahay na hindi ko alam. Naintindihan mo? Opo. Palditang to? Ang daming gagawin dito sa bahay, iniwan. Magligpit ka ng pinagkainan. Maglinis ka at pagkatapos, laban mo yung mga marurumi namin damit. Naintindihan mo? Ako din pong maglalaba. Tanong. Aray ko po. Sabi yan ang bagay sa'yo, ang batukan. Kasi tanga ka. Sige na! Ilos na! Pagod na ako. Sakit na rin ang mga kamay ko sa kakalaban ng mga damit namin. Dati naman, nung nabubuhay si Inay, hindi naman ako naglalaba. Ngayon ako na naglinis. Ako nagluto. Ako pa rin ang maglalaba. Si Choconcha wala namang ginagawa. Sana hindi na lang namatay si Inay para magkasama pa rin kami. At hindi ako nahihirapan ng ganito. Nay, sana nandito ka na lang. Inay!
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong sabi mo, Donna? Hindi mo nakita si Rosalie sa eskwelahan kanina? Opo, Itay. Nung tanungin ko naman yung isa niyang kaklase, sabi hindi siya pumasok. Tiyak, marami na namang ipinagawa sa kanya si Concha. Kaya hindi siya nakapasok sa school. Wala nga po nung mag-asawa si Mang Cesar. Madalas nang mag-absent si Rosalie sa school. Ay, nako, kawawang bata. Kung bakit naman kasi si Concha pang ipinalit ni Cesar kay Felice? Tataka nga po kami ni Rosalie. Kasi, ang daling pinalitan ni Mang Cesar, si Aling Felisa. Ang totoo, anak. Noon pa may relasyon sina Cesar at Concha. Oh, tama pala yung inaala ni Rosalie. Matagal ng babae ni Mang Cesar si Aling Concha. Kawawa naman yung kaibigan ko, Tay. Paano kaya natin siya matutulungan? Si Cesar lamang ang makapagtatanggol kay Rosalie dahil siyang ama ng kaibigan mo. Mag-mag mo talaga, mahal. Hindi ka talaga nakakasawa. Tama na, mahal. Magluluto pa ako eh. Bakit ikaw? Nasaan si Rosalie? Pumasok, di ba? Oo nga pala. Ay, naku, itong hirap pag wala siya rito eh. Wala akong makatulong. Istorbo tuloy tayo. Oo nga eh. Mahal? Ano kaya kung pahintuin na lamang natin sa pag-aaral ng anak mo? Ha? Oo, hindi ba? Pag lumaki naman siya at nag-asawa, sa bahay na lang din siya eh. O, di patigilin na natin ngayon. Para sa ganoon pakinabangan naman natin ang gusto rito sa bahay. Wag naman po, Tay. Gusto ko po mag-aaral eh. Makinig ka. Mas kailangan ka ng tsakontsa mo dito sa bahay. Lagi naman po akong tumutulong dito. Please naman po. Huwag niyo na po akong patigilin. Alam mo, ikaw bata ka, ang tigas talaga niya kukote mo. Hirap mong umintindi. Chang, kahit po walang baon, papasok pa rin po ako. Basta matapos ko lang po yung elementary. Nakapagpasya na kami ng tatay mo. Oh, hindi ba? Ha, mahal? Oo nga. Simula bukas, hindi ka na mag-aaral. Ha? At huwag ka na makulit. Masasaktan ka sa akin. Kaya pala, wala ka na naman sa school kanina. Oo, Donna. Mula ngayon, hindi na ako pinapapasok ni na Itay. Hindi na raw ako. Pambihira naman sila. Hindi na naawa sa'yo, lalo na si Cesar. Kinakatulong ka na nga nila. Pinagkakaitan ka pa ngayon ng edukasyon. Bakit po ganun si Itay, Mang Pilo? Bakit po si Chang Concha na lang mahal niya? Anak niya naman ako, ah. Bakit nga po may ganong amatay? Yung iba kasi nalalaso ng isip ng kamali ang kanilang ginagawa. Ngunit hindi naman lahat ng ama ay ganun. Sana, kayo na lang yung naging tatay ni Rosalie, no? Donna? Oo, para hindi ka na nahihirapan ng ganyan. Magiging magkapatid pa tayo.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sila, Cesar, Pilo, inom lang kayo. Marami pa ako niyan dito. Marami din pulutan. Oo nga. Well, Deo, baklase ka talaga. Okay ka talaga makisama. Ay, siyempre naman. Mga kapitbahay ko kayo. Ito pare, masarap itong pulutang ito Pwede kayang makahingi ako nito? Dadalhan ko lang ang anak ko si Donna para naman matikman niya. Ay, yun lang pala eh. Mahal na mahal mo talagang anak mo, Pilo. Ala-ala siya sa akin ang pumanaw kong asawa. Kaya naman mahal na mahal ko siya. Ako rin bigyan mo ng pagkain. Bibigay ko kay Concha. Oh, si Concha naman ang bibigyan mo. Eh, bakit hindi si Rosalie? Si Concha ang nagpapaligaya sa akin. Kaya dapat lang na siya ang mas pahalagahan ko. Cesar, hindi mo ba mahal ang anak mo? Si Rosalie pwedeng mapalitan pag nagkaanak kami ni Concha. Nabus ang lahat ang pagmamahal mo sa iyong pangalawang asawa. Cesar, kung hindi mo rin lang naman mahal ang anak mo, ibigay mo lang siya sa amin ni Nemia. Wala kami anak ni Nemia. Mabibigyan naman namin ng magandang kinabukasan ng anak mo. Oo nga naman, Cesar. Total, ayaw naman ni Concha sa anak mo. Di ibigay mo na lang sa kay Deo. Ano sagot mo kay Deo? Hindi ako pumayag. Pinakikinabangan naman natin dito si Rosalie, di ba? Bira talaga, hindi pumayag. Ako lang talagang kasama yung anak niya. Dito lang siya sa atin. May sasabihin nga pala ako sa'yo, mahal. Kasi nagpa-check up ako sa doktor kanina. Madalas kasi ako mahilo nitong mga nakaraang linggo. Anong sabi ng doktor? May sakit ka raw ba? Anong sakit mo? Huwag kang mag-alala, wala kang sakit. Kasi... Kaya ako ganito, dahil buntis ako. Talaga? Sabi, magkakaanak na tayo. Sa wakas, magkaka-baby na tayo. Nitong lugar na to, Tiyang Concha. Hapon na po. Ano ba inaalala mo? Hindi naman uuwi yung tatay mo ngayon. Saan po ba talaga tayo pupunta? Sa bahay nga ng kaibigan ko. Isinama kita kasi baka mahilo ko habang nagbibiyahe. Teka, sandali ha. May bibilin nga pala ako. Hintayin mo ko dito. Po, sasamahan ko na po kayo, Tiyang. Wag na. Malapit na rito yung pupuntahan natin. Basta dito ka lang, ha? Huwag ka aalis hanggang hindi ako bumabalik. Sige po. Ngayon, mapanis ka sa paghihintay. Mawawala ka na sa landas namin ni Cesar na bata ka. Hindi ka na namin kailangan. Dahil magkakaanak na kami. Ay, paalam, Rosalie. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat. Nakauwi rin. Nakakapagod. Cesar, bakit narito ka? Ano ba klaseng tanong yan? Bahay natin to. Natural, uuwi ako. Kung naman mainis. Naman, oo. Nagulat lang naman ako sa pagdating mo Kasi sabi mo hindi ka uuwi ngayon dahil nga may trabaho kayo sa ibang probinsya, di ba? Naalala kita. Kaya hindi na ako sumama doon. Sabi mo nga kay Rosalie, paghain ako. Gutom na ako.
Kwan, mahal, wala yung anak mo eh. Oh, saan na naman nagpunta ang batang yun? Hindi ko nga alam eh. Kasi ganito ha, isinama ko siya sa pagpunta sa bahay ng kaibigan ko. Dahil nga baka ako, mahilo ko sa biyahe. Oo, ngayon. Habang naglalakad kami, bigla na lamang nawala sa likod ko. Ano? Oo, hinanap ko na siya kung saan-saan pero hindi ko nakita. Muntik pa nga akong mahilo sa kakahanap eh. Batang yun talaga, oh. Alam mo, kutob ko, sinadya niya talagang iwan ako. Para sa ganoon, makapaglakwatsa siya. Makikita niya sa akin pagdating niya. Iniwan po ko ni Chang Concha, Itay. Sabi po niya, may bibilin lang daw siya. Pero hindi na po siya bumalik. Nakita ko siyang iyak ng iyak. Kaya naman naawa ako. At nang sabihin niya sa akin ang address niya, inihatid ko sa dine. Total, kabisado ko naman ang lugar nito eh. Salamat sa inyo, Lolo. Walang anuman. Nagtataka nga lamang ako eh. Kung bakit hindi na niya binalikan itong si Rosalie. Bumalik ko ang asawa ko. Siguro nagkasali silang sila ni Rosalie. Sige, ako'y aalis na. Ingatan niyo na lamang aring anak ninyo. Mahirap mawala ng anak amang. Sinungaling ka talagang bata ka. Aray ko po, Pinalabas mo pang masama ang tiyang mo sa paningin ng matandang yun? Mataya niyo po ako paniwalaan. Hindi naman po ako nanloloko. Tumigil ka! Pinanindigan mo pa ang kalokohan mo. Siguro, Cesar, kaya siya nagpatulong daw sa matanda para hindi siya mapagalitan sa paglalakwatsa niya. Hindi po. Hindi po totoo yan. Talagang iniwan niya po ako sa lugar na yan na hindi ko alam. Sinasagot mo na ngayon ng tiyang mo. Ito ang tandaan mo. Kapag naulit pa ang pangyayaring ito, dila mo lang ang walang latay sa akin. Sige na, Cesar. Iwan na nga natin yung anak mo. Siguro naman, magtatanda na yan. Halika na, kumain na tayo. Buti pa nga. Baka tumaas lang ang blood pressure ko sa batang yan. Halika na. Bakit ganun kayo, Itay? Hindi naman ako nagsisinungaling. Pero ayaw niyong maniwala. Puro si Chang na lang ang pinaniniwalaan niyo. Hindi niyo na po ba ako mahal, Itay? Napakasama talaga ng ugali ni Concha. Tiyak, talagang iniligaw niya si Rosalie para mawala na sa bahay nila ni Cesar. Yun nga rin po yung sabi ko kay Rosalie, Tay. Kawawa naman si Rosalie. Oo nga po. Siya na nga pong iniligaw ni Aling Concha. Siya pa yung sinaktan ni Mang Cesar. Kung may magagawa lang sana tayo para matulungan siya. Tiyak po, Itay, lalong malulungkot si Rosalie kapag malaman niya na magkakahiwalay na kami. Kasi lilipat na po tayo ng bahay. Oo nga eh. Pero kailangan ko kasi makipagsapalaran sa ibang lugar para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Nakakalungkot naman. Hindi na pala tayo magkikita at magkakasama. Nalulungkot nga din ako, Rosalie. Kaya lang, talagang kailangan naming umalis. Kasi may nakabili na nitong bahay namin eh. Kaya sa lola ko na kami titira. Sabi ni Itay, doon na siya magninegosyo. Donna, kahit magkalayo na tayo, huwag mo akong kakalimutan na. Rosalie? Magkaibigan pa rin tayo. Oo naman. Ikaw pa rin ang best friend ko. Ngayon, wala na ako mapagsasabihan ng mga sama ng loob ko. Mag-isa na lang ako. Hindi. May kakampi ka pa rin. Sino? Ang Diyos. Sabi ni Itay, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya pwede mong sabihin sa kanya lahat ng mga nilalaman ng loob mo. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin. Tatandaan kayo at... Donna, Rosalie. mamimiss kita. Bakit ka umalis ng bahay abang wala ako, ha? Bakit? Patawad na po, Chang. Lilipat na po kasi si Donna eh. Hindi na po kami kikita. Kaya pinuntahan ko po siya. Pero sandali lang naman po ako eh. Ay, sandali ka lang, ganon? Ha? Sandali. Rico pa, Chang ako! Dapat talaga sa'yo kalbuhin. Matigas yung ulo mo. Wala akong pakialam kahit sino pang kaibigan mo umalis. Basta sinabi kong dito ka lang, naiintindihan mo? Patawad na po. At dahil yan sa ginawa mo, hindi ka kakain ng tanghalian at hapunan ngayon. Bakit parang galit ka, mahal? Ay, naku, talagang galit ako, Cesar. Binwisit na naman ako na magaling na anak mo. Wisit talaga. Nagpasaway na naman siya. Makikita niya sa akin. Wag mo na siyang saktan. Di naman siya nadadala eh. Alam mo, ang gusto ko, pagtrabahuin na lamang siya sa ibang tao. Total, marunong naman siya ng mga gawaing bahay. Mawawala na ako ng konsumisyon, pakikinabangan pa natin yung kita niya. Sabagay may katuwiran ka. Kaya lang, sino naman ang tatanggap dyan eh? Bata pa yan. Di si Nadeo. Di ba gusto nga nila ng anak? Bakit hindi mo na lang pabayaran sa kanila? Magkakaanak na sila, magkakaroon pa ng katulong, at tayo naman magkakapera para dito sa dinadala ko. Bayaran naman kaya tayo ni Deo? Ay, Sus Maria Joseph Cesar, hindi mo malalaman ang sagot sa tanong mo kung hindi mo susubukan. Di kausapin mo sila mag-asawa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eto ang pera, Cesar. 50,000. Gaya ng sinabi sa inyo ni Nemia. Salamat, Deo. Hindi naman kayo lugid doon sa anak ko eh. Dahil mabait at masipag na bata yan si Rosalie. Talagang gusto namin magampo noon pa. Kaya lang, ayaw ko naman ng sanggol. Malaking abala na sa amin kung mag-aalaga pa kami ng ganon. At dahil pumayag si Nemia na magampong kami ng 10 years old, ay sinabi ko na yung tungkol sa anak mo. Salamat uli. Hindi kayo magsisisi sa pag-ampon kay Rosalie. Diniti ako yan. Kaya lang, Cesar, baka naman pag nagbago isip mo, bawiin mo siya sa amin. Alalahanin mo. May kasulatan tayo. Pumirma ka. Hindi mangyayaring iniisip mo. May isang salita ako. Pumirma pa ako sa mga dokumento. Sige. Naniniwala na ako.
Kailan mo naman siya dadalhin dito? Baka mamaya niyan, hindi siya pumayag. Deo, pag ginusto ko, wala siyang magagawa. Bukas din, dadalhin ko siya dito. Mo talaga, Cesar. Abay, malaking halaga rin ito maitatabi natin ngayon. Lalo mong pinatunayan sa akin na talagang mahal mo po. Pambihira, oh. Sinunod ko na nga lahat ng gusto mo. Duda ka pa pala? Siyempre, hindi na ngayon mahal. Concha. Kailangan mahal. Ihanda na yung anak mo. Yung bang lahat ng gamit niya, ihanda na yun. Kaya sabihin mo na sa kanya na aalis siya rito bukas. Tay, bakit niyo po inilagay sa malaking plastic bag ang mga damit ko? Aalis po ba tayo? Tanga. Ikaw lang aalis. Po? Narinig mo sinabi ko, di ba? Aalis ka na rito. Bakit po? Saan po pupunta? Sa isa kong kakilala. Wala silang anak ng asawa niya, kaya ibinenta kita sa kanila. Ay, bakit niya naman po ginawa yun? Kailangan namin ng pera ng tiyangkotsa mo. At yun lang ang naisip namin paraan para magkapera kami. Lagi na lang si Chang ang sinusunod niyo. Ang pinahahalagahan. Wala po ba akong halaga sa inyo, Tay? Hindi niyo po ba ako mahal? Magkakaanak na kami. Pero anak niyo rin po ako. Tumigil ka nga sa kadramahan mo. Halika na. Atid na kita kina Nemi at Deo. Huwag po, Tay. Ayoko po doon. Kahit po lagi po niyo ko nasasaktan ni Chong Concha, dito ko pa rin po gusto. Ayoko po umalis dito. Susunod ka ba sa akin? O gusto mong kalagkarin pa kita? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Nemya, Deo, eto na si Rosalie. Tumupad ako sa usapan, ha? Maganda nga pala siya, no? Maamo ang mukha. Mukhang mabait. Kaya na bahala sa kanya. Tay, huwag niyo po akong iwan. Tumigil ka nga dyan sa pag-iyak mo. Sasamain ka sa akin. Huwag niyo siya saktan. Natural lang naman yung reaction niya. Oo nga naman, Cesar. Ngayon lang siya mapapalayo sa'yo. Nakakainis eh. Ang arte. Buti nga, magiging masarap ang buhay na dito eh. Oo nga, totoo yun, Rosalie. Dito, mamahalin ka namin. Kasi wala kaming anak. Gusto ko po sana sa tatay ko. Hindi ka pa talaga titigil. Paray, relax lang. Huwag mo naman siyang pagalitan dito sa bahay namin. Pasensya na. Buisit kasi itong batang to. Iwan mo na siya, Cesar. Oh. Kami na ang bahala sa kanya. Mahal, ano kaya kung lumipat tayo ng bahay?
Bakit naman bigla mo naisip yun? Kasi malayo dito yung pinapasukan mo. Kaya naisip ko, lumipat na lang. Doon syempre sa malapit sa trabaho mo. Para hindi ka na mahirapan pa sa pag-uwi. At hindi rin sobrang magastusan. Maganda na isip mo. Sa ganun, lagi na kita makakasama. Tama. At mga asikaso pa kita. Sige. Ayusin mo na lahat ng mga gamit natin. At hahanap ako agad ng malilipatan natin. Ngayon, tuluyan ko na mailalayo si Cesar kay Rosalie. Rosalie, malungkot ka na naman. Naalala ko lang po ang tatay ko, Aling Nemya. Aling Nemya na naman ang tawag. Di ba sabi ko sa'yo, nanay na lang itawag mo sa akin? At tatay naman kay Deo. Dahil kami na ngayon ang mga magulang mo. Bakit po ganun? Bakit hindi po ako minahal at pinahalagahan ng tatay ko? Naging mabait at masipag naman po ako. Di ko alam. Pero para sa akin, mapalad kami. Dahil ikaw ang napunta sa amin. At tulad ng pangako ko sa'yo, hindi ka na masasaktan dito. Mamahalin ka namin. Salamat po. Halika, bibihisan kita. Po? Bakit po? Mamamasyal tayo. Ibibili kita ng mga damit at sapatos. Luma na kasing lahat yung mga damit at sapatos mo. Natutuwa kami ng tatay Deo mo, Rosalie, ha? Marami ka nang nakakain ngayon. Oo nga. Medyo tumataba ka na rin ngayon. Masarap po kasing magluto si Nanay Nemya, Tatay Deo. Ay, o nga pala. Meron akong good news sa'yo. Kami ng tatay Deo mo. Ano po yun? Malapit ng pasukan. Naisip namin, ipagpatuloy mo ng pag-aaral mo. Oo nga. Talaga po? Oo. Kaya sa makalawa, bibili na tayo ng mga gamit mo. At ipapa-enroll na rin kita. Maraming salamat po sa inyo. Ayos lang. Ay, bakit ka umiiyak? Oo nga. Masaya lang po ako. Kasi kahit ampun niyo lang po ako, nararamdaman kong mahal niyo po ako. Maraming salamat po. Pangako po, mag-aaral po ako mabuti. At lalo po ako magpapakabait sa inyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tama na kaya yung mga napamili nating gamit na magiging baby natin? Ay, siguro naman tama na yan. Kung kulangin, bumili na lamang uli. Sandali lang na bang mamili? Oo nga. May pera naman tayo eh. Uy! Walang ito! Tulungan nyo kami! Ang nangasawa ko inagaw! Paano naman yun yan? Nasa magdala ng mga pera natin!
graduation ko, sasabitan niyo po ako ng medal ni Tatay Deo. Ay, ang galing naman ng anak ko. Kasama sa top 10 ng school. Nagsikap po talaga ako para mapasaya ko po kayo ni Tatay. Para naman matumbasan ko po yung mga kabutihan niyo sa akin. Mula pa nung dumating ka sa amin, napasaya mo na kami. Lalo na ako. Sa'yo ko nadama kung paano maging isang ina. At lalo mo pa akong napasaya ngayon. O sige, sabihin mo, ano ang gusto mong gift? Isa lang po, Nanay. O ano yun? Sige, sabihin mo at bibili natin. Yung patuloy po ninyo kong mahalin. Rosalie? Kahit na hindi po ninyo ko tunay na anak. Asahan mo yan, anak. Matutupad ang hiling mo. At hindi ko papayagan na saktan ka at apihin ang kahit na sino. Oh, Ebia, bakit gising ka pa? Ating gabi na. Hinihintay kita. Bakit ba lasing ka na naman? Ikaw naman. Nagkatuwaan ng kami ng mga barkada ko. Oh, linggo-linggo na lang kasi yan eh. Natigilan mo na nga yung pag-inom ng alak noon. Eh bakit binalikan mo pa ngayon? Naglilibang lang naman ako, Nemia. Nagsasaya. Iyaan mo lang ako. Total naman, may anak-anakan ka na ngayon. O ano naman ang kinalaman dito ni Rosalie? Nabanggit ko lang. Talaga namang masaya ka na. Dahil sa pagdating niya, di ba? Bakit? Ikaw ba hindi masaya? Mabait naman siya. Magalang. Isang mabuting anak. Masaya. Kaya lang, iba pa rin yung sarili nating anak. Nagsisisi ka na ba? Na ako pinakasalan mo? Dahil hindi kita mabigyan ng anak? Ha? Sumagot ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pre, parang bitin ako sa nainom natin eh. Hindi bumili pa tayo. Wala na akong pera, pre. Di problema yan. Meron pa ako rito. Ako lang ang bibili. Ayos ka talaga, paring Deo. Hindi kaya magagalit na sa'yo si Nemo sa'yo, ha? Ayun! Ating gabi na mga kauyo, pare. Maraming singilin yun ngayon eh. Lalo pa kasing dumami yung mga suki niya. Eddie, yung anak-anakan nyo lang ang mag-isa sa bahay? Oo. Bakit? Hello, pre. Magandang dalagitang yun, ha? Hindi. Hindi siya maganda, Elmo. Maganda. Napakaganda. Oo, napakaganda. Tama, diba? Buti wala pang nanliligaw doon, pre. Hindi pwede yun. Hindi siya pwedeng ligawan ng iba. Malilintikan sa akin kung sino man yung manliligaw sa kanya. Teka, pre. Oh, Parang ibang dating ng sinabi mo, ah. bakit? Bakit kursunada mo bang ampon yung dalagita? Oh, hindi, oh. Ha? Mahalaga lang sa akin, pare, yung kinabukasan niya. Sabagay, pre. Wala namang masama kung kursunadahin mo siya. Ha? Hindi mo naman sa tunay na anak, eh. Dumating na po pala kayo, Tatay Deo. Oh, si Nemia, dumating na ba? Wala pa po. Di po ba sabi niya,
Baka hating gabi na po siya makauwi. Yeah. Kasi marami po siyang singilin. Oo nga pala. Naalala ko na. Mabuti naman. Walang magsasermon sa akin. At magagawa ko pang lahat ng gusto ko. Tatay Deo, bakit ganyan po ang tingin niyo sa akin? Rosalie, ang ganda mo talaga. Tatay Deo, itiwan niyo po ang kamay ko. Huwag mo kong tawagin, tatay. Hindi lang mag-ita-anak, kaya? Kaya kahit anong gawin ko sa'yo, pwede. Papasok na po ako sa kwarto ko. Halika dito. Halika. Tatay Deo, maawa kayo sa akin. Ma, tagal na kitang kursunan. Nagbibigyan ako. Dahil lagi nakabantay sa'yo si Nelia. Pero ngayon, wala siya. Kaya solong-solo kita. Bitiwan niyo po ako. Huwag ka nang pumatag. Kumingay. Kapag hindi ka tumigil, itutusok ko sa iyong patalim ko. Kutsilyo. Tama! Kutsilyo nga! Tama mo. Kaya kung mahal mo ang buhay mo, pagbigyan mo na lang ako, ha? Hindi po. Bakit? Ayun. Wala nang magawa. Ay, naku, salamat. Maaga akong natapos yung singilin ko. Mabuti naman. Siguradong magugulat si Deo at Rosalie dahil maaga ako. At sana magustuhan din ni Rosalie itong binili kong bagong damit para sa kanya. Ay, nandito na pala ako sa bahay. Teka't kukunin ko yung susi ko. Mabuksan. Oh, hindi naman pala nakasarang pinto. Bubuksan ko na lang. Rosalie, anak, narito na ako. Rosalie! Deo! Nemia! Magtula kayong damit! Nanay! Pinagsamantalahan pa ako ni Tatay Deo! Ano? Kailan po ako? Pero tinitukan po niya ako ng kutsilyo. Walang niya ka, Deo! Walang niya ka! Walang niya ka! Papaliwanag ako! Ayaw ko marinig ang mga paliwanag mo! Ayaw ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dinala na ng mga pulis si Tatay Deo. Sumunod si Nanay Nemia. Nang ampunin nila ako. Kala ko, tuluyan na ako magiging maligaya. Hindi rin pala. Dahil eto, makalipas ang ilang taon, pinagsamantalahan ako ni Tatay Deo. Wasak na ang buhay ko. Sira na rin ang pamilya nila. Bakit ba kailangan mangyari sa akin ang lahat ng ito? Ano bang kasalanan ko? Si Tay. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Dahil naging sunod-sunuran siya sa masama niyang asawa. Kasalanan nila ito. Nemia, pakiusap. Huwag mo ako ipakulong. Dapat lang sa'yo ito dahil buhong ka. Wala kang awa sa bata. Nemia. Inapi na nga siya ng sarili niyang ama at madrasta.
Hinalay mo pang hayop ka! Natukso lang ako dahil lasing ako. Patawarin mo na ako. Hindi na kita mapapatawad! Mag-asawa tayo, Nemia. Ikinahihiya kung may asawa ako na rapist! Nemia. Mabulok ka dito sa kulungan! Ayo, may dalaw ba? Pare Elmo. Pare, salamat. Salamat sa pagdalaw mo sa akin. Nabigla ako nang mabalita ko nangyari sa iyo eh. Pinagsamantalahan mo pa lang ang punyo. Magtapos tayo mag-iinuman ng gabing yun, pare. Oo, Elmo. Trensya ka na, nakaset ako bago pumunta rito. Oo nga, halata ka. Pero kinumabawang kasi nagdemonyo ang utak ko. Nang makita kong kami lang ni Rosalie ang nasa bahay. At dumating si Nebia, matapos ang lahat. Kawawa nga naman, pre. Tagal na panahon makakukulong dito, pre. Paano yung shot natin? Nagsisisi ako eh. Dahil nagpatay ako sa alak at sa tawag ng laman. Ngayon, nagdurusa na ako. Nasira pa ang pamilya ko. Tapos ko na pong linisin itong bahay. Nakaluto na rin po ako ng tanghalian natin. Kumusta na po bang pakiramdam ninyo? Naku anak, masakit pa rin ang ulo ko. Dadaling ko na lang po dito ang tanghalian natin para sabay na po tayong kumain dito. Pagkatapos, paiinumin ko po kayo ng gamot sa lagnat. Sige na, mauna ka na lang kumain. Malungkot pong kumain na mag-isa, Nay. Kung hindi po kayo kakain, hindi na rin po ako kakain. Rosalie. Alam ko naman po, nasasaktan pa rin kayo hanggang ngayon. Masakit din po sa akin yun, Nay. Dahil sa pagdating ko sa buhay ninyo, nawasak ang pamilya ninyo. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, anak. Si Deo ang may kasalanan, hindi ikaw. Kung gusto niyo po, aalis na lang po ako dito para mapalaya niyo po si Tatay Deo at makapagsama po ulit kayo. Hindi. Huwag mong gawin yan. Nangako ako sa iyo na hindi ko papayagang apihin ka ng kahit na sino. Patutuparin ko yun. Nanay Nemia. Dapat manaig ang katarungan. Pagbabayarin natin ang may kasalanan. Kahit asawa ko pa siya. Ang tatay ko po ang may kasalanan ng lahat. Binabayaan niya ako. Ibinenta sa ibang tao. Rosalie. Kinamumuhian ko po siya, Nanay Nemia. Kinamumuhian ko siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Congratulations, anak. Ngayon ay isa ka ng ganap na doktora. Para po sa inyo ang tagumpay ko, Nay. Kayo po ang inspirasyon ko sa aking pagsisikap. Ang batang ito. Pinaiiyak mo naman ako. Salamat, anak. Mas dapat po ako magpasalamat sa inyo. Kahit hindi po ninyo ako kadugo, naging napakabuti ninyo po sa akin. Oh. Minahal po ninyo ako. Kung lahat ng anak ay tulad mo, magiging maligaya ang mga inang gaya ko.
Ano nga palang plano mo ngayon? May ospital na po akong papasukan, Nay. Pero gusto ko pa rin po sanang mag-clinic during my free time. Ay, ako ang bahala. Ipagpapatayo kita ng clinic dito sa lote natin. Cesar, umalis na lahat ang mga kapitbahay natin. Tayo na lang naiwan dito. Ano ba ginagawa mo? Halika na. Iwan na natin ang bahay na ito. Silabi ko na sa iyo, mauna na kayo ng anak natin. Kailangan maiayos ng mabuti lahat ng gamit natin. Mahirap kung mawawalan na naman tayo ng kasangkapan dahil sa bagyo. Ano ka ba naman? Napakalakas daw ng bagyong to, sabi sa balita. Hayaan mo na yung mga kasangkapang yan. Ang mahalaga ang buhay natin. Tigas naman ang ulo mo, Concha. Kaya ko ang sarili ko. Ilang bagyo na nagdaan at wala naman nangyari sa akin. Ako yung kabubo natin. Umalis na kayo! Babae natin! Mamoga! Wala na bahay natin, Cesar. Lalabas na kayo. Wala na rin yung ating anak. Nalunod siya sa baha matapos mabagsakan ng malaking kahoy. Kaawa-awa kong Junior. Hindi ko na alam kung paano magsimula. Bakit ba puro lalang kamalasan ang nangyayari sa buhay natin? Bakit? Cesar. Una, nawala malaking halagang dala natin na lumuwas tayo dito sa Maynila. Hindi na rin ako nagkaroon ng permanenteng trabaho mula nung lumipat tayo rito. Nagkaroon pa ng kapansanan sa isip si Junior. Nag-isilang mo. Nagkataon lang lahat ang mga pangyayaring yon. Lagi pa tayo nagkakasakit. Ngayon nawala na tayo ng tirahan. Namatay pa ang anak natin. Minahaw ka, Cesar. Hindi lang tayo nawalan ng bahay at namatayan. Paano kung hihinahon sa walang katapusang kamalasang ito? Paano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, handa ng mga naipon nating damit at pagkain. Tamang-tama po, Nay. Susundin po ako ng service namin ngayon. Dadaling ko na po ang mga yon. Kailan ba kayo mamamahagi sa bagong silangan? Sa makalawa na po. Talagang kailangan na po ng mga taga-roon ng tulong eh. Marami pong nawalan ng bahay at namatayan. Oo, at ang masakit pa niyan, laganap pa rin ang pandemic. Oo nga po. Kaya mapalad pa rin tayo, Nay. Dahil kahit may kalamidad at may pandemic, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Biyaya niya ito para sa atin. Kaya ipagpasalamat natin ito sa Kanya. Ay, salamat. Natapos din ang medical mission namin dito. Makakauwi na ako. Ay, nakakapagod. Pero hindi bale. Basta nakatulong kami. Kawawa naman kasi sila eh. May pandemic na nga. Tinamaan pa sila ng bagyo. Doktora, meron pa po bang goods? Ano pong pangalan nyo?
Cesar Garcia ho. Hindi pa ho ako nabibigyan ng dala niyong lingap eh. Cesar Garcia? Kayo? Rosalie. Anak, isa ka ng doktora. Doktora na nga ako. Salamat. Salamat nagtagumpay ka rin, anak. Nasira ng bagyong bahay namin ng tiyang mo. Pumanaw din dahil sa bagyong ito ang anak namin. At ang iya mo, nasa ospital dahil sa COVID. Salamat na nga lang at sinwab ako. Negative ako sa sakit na yun. Tama na yan. Hindi ako interesado malaman ang anong pamang naganap sa buhay ninyo. Anak, tawarin mo sana ako sa mga pagkakasala ko. Patawad, anak. Isa kayo walang kwentang ama. Walang paninindigan. Sunod-sunuran sa pangalawa ninyong asawa. Naatim ninyong ibenta ang sarili ninyong anak. Alam niyo bang ibinungan na ginawa ninyo? Pinagsamantalahan ako ni Tatay Deo. Nawasak ang pamilya nila. Ngayon, humingi kayo sa akin ng tawad. Wala kayong karapatang magkamit ng kapatawaran. Nakita ko pa siya. Kinalimutan ko na siya. Sa muli namin pagkikita, nanariwa ng tuloy ang sugat sa puso ko. Anak, nandito ka na pala. Ano nangyari? Ba't umiiyak ka? Nanay Nemia, nakita ko po doon ang tatay ko. Ha? Kumusta siya? Nasira po ng bagyo ang bahay nila. Namatay pong anak nila. Ano? At ang asawa niya, dinararo sa ospital dahil may COVID. Diyos ko. Si Cesar? Sinuwerte po siya, wala sakit. Ay, naku. Ang saklap pala ng naging buhay ng tatay mo. Dapat lang po yun sa kanya, Nanay Nemia. Rosalie? Dahil isa siyang walang kwentang ama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rosalie, alam kong malaki ang pagkakasala sa iyo ng iyong ama. Pero hindi ka pa rin dapat magtanim ng galit sa kanya. Kayo po, Nanay Nemia. Hindi po ba kayo galit sa kanya? Nawasak ang buhay nating lahat dahil sa kanya. Nasira man ang buhay namin ni Deo. Yun ay dahil sa kanyang karupukan. Ganun pa man, may biyaya pa rin naiwan sa akin. At ikaw yun. Kaya hindi ko sinisisi ang iyong ama sa mga nangyari sa buhay namin ni Deo. Tapusin na po natin ang usapang ito. Ang sakit-sakit na po ng ulo ko. Hindi ko siya masisisi. Si Rosalie,
Hindi ko masisisi na mamuhi sa akin. Napakalaki ng pagkakasala ko sa kanya. Sa kanila ng pumanaw niyang ina. Nasira pa ang kanyang danga. Kaya marahil puro kamalasan ang inabot ko. Dahil sa masasama kong ginawa sa aking anak. Oh, Rosalie. Paano mo kaya ako mapapatawad, anak? Paano? Salamat, pare Elmo. At dinalo mo ako. At tanggap ko ang sulat mo, pre. Buti nga, nakadalaw na ako kasi ang nabaltaan ko rito, babawalan muna raw ang dalaw dahil nga sa pandemya. Oo nga. Masaya ako. At nagkita pa tayo. Pasensya na, Deo, matagal. Bago ko uli nakapasal dito. Hirap din kasi ng buhay sa labas, pare. Pero, bakit ang laki ng ipinahat mo? Elmo, may malubha akong sakit. At hindi na magtatagal ang aking buhay. Sabi ng doktor. Parang Deo, okay ba? Kaya sinikap kong makausap ka. Para sana makisuyo ako sa'yo. Sige. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo, pre. Nebia, maraming salamat. Pinagbigyan mo ako na makausap ka. Pinuntahan ako ni Elmo sa tirahan namin at sinabi ang kalagayan mo. Kasama ko rin si Rosalie. Rosalie? Tatay Deo. Patawarin niyo sana ako. Alam ko, nasaktan ko kayo ng labis. Sinira ako ang magandang pamilyang binuo natin. Pero maniwala kayo. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yun. Deo. Pakiusap. Bago man lang ako umalis dito sa mundo, ibigay niyo sa akin ang inyong kapatawaran. Pinatatawad na kita. Hey. Maraming salamat, Rosalie. Opo. Tatay Deo. Pinatatawad ko na rin kayo. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, tara akong lumisan sa mundo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Concha, mabuti naman natawagan mo ako. Sobrang ako nag-aalala sa iyo. Nakiusap lang ako dito sa ospital. Kumusta ka na? Hinaan na ako. Hinihingal. Hinuubo pa.
mong gumaling. Kailangan kita. Kung sakaling mawala ako, sana hanapin mo si Rosalie. Hingi mo ako ng tawad sa kanya. Nakita ko na siya, Concha. Ano? Kasama siya sa grupo na nagbigay ng lingap dito sa lugar natin. Isa na siyang doktora. Si Rosalie. Doktora na. Cesar, hihingi mo ko ng tawad sa kanya. Napakalaki ng pagkakasala ko sa iyong anak. Pinahirapan ko siya. Hinapi. May kasalanan din ako sa kanya, Concha. Pakiusap. Gawin mo yun. Sikapin mo. Mapatawad niya tayo. Oo. Baka hindi ko na siya makita pa. Nailibing na po si Tatay Deo, Nanay Nemya. Oo nga, Rosalie. At magaan na ang loob ko dahil naigawad ko na sa kanya ang aking kapatawaran. Ikaw, anong nararamdaman mo ngayon? Magaang din po sa loob, Nanay. Sana magawa mo rin yun sa sarili mong ama. Huwag mo nang hintayin na magka-COVID siya bago mo sila patawarin ng iyong madasta. Nanay Nemya. Dahil mas matamis ang magpatawad sa taong buhay at nakakarinig kaysa sa patay na wala ng pakiramdam. Ang kaibigan kong si Janine tumatawag. Hello, Doktora Janine. Oo, Janine. Natanggap ko ang text mo. Pupuntahan ko kaagad ang ospital at tutulong ako kung ano man ang maaari kong magawa. Tama si Nanay Nemya. Mas masarap nga naman patawarin ang buhay. Kaya gagawin ko na ito ngayon. Salamat sa information, ha? Bye. Rosalie, sino ang pupuntahan mo sa ospital? Si Chang Concha po, Nay. Ibig ba sabihin, patatawarin mo na sila? Opo, Nanay. Susundin ko na po kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir, narito na po yung abo ng inyong asawa. Salamat po. Sige po, maiwan ko na po kayo. Sige ho, aalis na rin ho ako. Wala nang lalabi sa akin. Maging ikaw, Concha, iniwan na rin ako. Sana isinama niyo lang ako ng ating anak. Total, mag-isa na lang ako. Namumuhay sa akin si Rosalie. At hindi ko siya masisisi.
Tay? Rosalie, Diyan po ba nakalagay ang abo ni Tiyang Concha? oo. Ito na lang siya ngayon. Abo. Hindi siya nakaligtas sa COVID. Huli na pala ang pagdating ko. Wala na siya. Bago siya nawala, nakausap ko siya sa cellphone. At mahigpit niyang bilin na sikapin kong mapatawad mo kami. Hindi siya nabigo, Itay. Rosalie, Hindi man niya narinig. Sasabihin ko pa rin, pinatatawad ko na po kayo. maraming salamat, Nemya, sa pagpayag mong dito ako tumira sa inyo. Ikaw ang tunay na ama ni Rosalie. At may utang na loob din ako sa'yo. Nang ibigay mo siya sa amin, nadama ko ang maging isang ina. At naging napakaligaya ko. Nemya. At walang katumbas na halaga yun, Cesar. Napakabuti mo talaga. Binigyan niyo rin ng maayos na libing ang aking si Concha. Ano mang kasalanan ang nagawa ng tao sa kanyang kapwa, lahat yun ay natatapos kapag siya ay patay na. Kaya dapat lang na ibigay na natin sa kanya ang maayos na libing. Salamat uli. Hindi ko sasayangin ang pagtulong niyo sa akin na muling makabangon. Rosalie, birthday mo na bukas. O anong plano mo? Ay, hindi niyo talaga nakakalimutan ng birthday ko. Oo naman, syempre. O ano nga plano mo? Wala po ako maisip eh. Alam niyo naman, hindi ako mahilig sa party. Kami ni Cesar may plano. Po? Ano pong gagawin ninyo? Nagpa-cater ang nanay Nemya mo ng mapagsasaluhan natin bukas. Kaya imbitahin mo rito yung mga close friend mo. Si nanay talaga. Salamat po, Nay. Walang anuman. Anak, pasensya ka na ha. Igagawa lang kita ng paborito mong dessert. Wala pa kasi akong pambili ng regalo sa iyo. Ay. Hayaan mo, pag nagkatrabaho na ako, makapag-iipon na ako ng panregalo sa iyo. Ayos lang po, Tay. Kahit wala kayong regalo, ang mahalaga, kasama na po namin kayo ni Nanay Nemya. Magaan na ang mga damdamin natin. At ngayon, nakikita ko ng may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang wala kayong karapatang magkamit ng kapatawaran. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas,
Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rosalie. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hatdan ng isa pang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.